Ang Estados Unidos at Pilipinas ay magtatayo ng 4,000 acre, 1,620 ektarya, na industrial hub pagkatapos sumali ang Maynila sa isang inisyatiba na pinamumunuan ng Washington upang masecure ang AI at semiconductor supply chain, sinabi ng US State Department sa isang pahayag. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Plano ng United States at Pilipinas na magtayo ng isang 4,000 acre, 1,620 hektar, AI Native Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac. Ang proyektong ito ay inilunsad sa ilalim ng PacSilica Initiative, isang programa ng US Department of State na naglalayong tiyakin ang seguridad ng global supply chain sa teknolohiya, semiconductors, at artificial intelligence, AI. Ang bagong industrial hub ay itatayo sa Luzon Economic Corridor, isang estratehikong hub para sa pang-ekonomiyang aktibidad na kinabibilangan ng kabisera ng Maynila at mga karatig na rehiyon na may mga aktibidad sa industriya at pagmamanupaktura. Nangako ang Pilipinas, Japan, at United States na palakasin ang mga pamumuhunan sa infrastruktura sa koridor sa ilalim ng Trilateral Framework Agreement. Nakatutok sa AI native manufacturing, semiconductor, pagproseso ng kritikal na mineral, tulad ng nickel at copper, at advanced technology. Ang hub ay magsisilbing coordination office para sa mga tech firm, institusyon ng pananaliksik, at ahensya ng gobyerno. Bukod sa AI at software, gagamitin din ito ang mga likas na yaman ng bansa tulad ng copper, nickel, chromite, at cobalt para sa advanced na pagmamanupaktura. Magiging sentro ang hub para sa paggawa ng mga makabagong kagamitan para sa AI, semiconductors, at advanced computing. Sa halip na i-export ang mga raw mineral ng bansa, tulad ng nickel, copper, at cobalt, ipoproseso na ang mga ito sa loob ng Pilipinas upang maging green metals, o mga pyesa para sa mga data center. Dayo ng Estados Unidos na bawasan ang pagdepende nito sa mga kalabang bansa, tulad ng China, pagdating sa kritikal na teknolohiya. Itatayo ito sa New Clark City sa Capas, Tarlac, na bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor. Nagbigay ang Pilipinas ng 2 taong rent-free lease para sa master planning. Kung walang pagbabago sa loob ng 2 taon, ibabalik ang lupa sa Bases Conversion and Development Authority, BCDA. Nilinaw ng Board of Investments, BOI, at BCDA na batas ng Pilipinas ang masusunod sa operasyon nito. Tinanggihan ng gobyerno ang mungkahi na ilagay ito sa ilalim ng batas ng US o bigyan ng diplomatic immunity. Mapipilitan ang bansa na itaas ang kalidad ng kasanayan, upskill, ng mga lokal na manggagawa upang makasabay sa global AI standards. Samantala, plano ng Department of Information and Communications Technology, DICT, na magtayo ng ASEAN AI MSME Hub sa New Clark City, Tarlac. Ang proyektong ito ay nakatutok sa pagbuo ng shared infrastructure at pagpapalakas ng artificial intelligence ecosystem para sa mga lokal na negosyo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Hikayatin ang pamumuhunan sa advanced technologies, pasiglahin ang digital economy, at lumikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Nakikipagnegosasyon ng DICT sa mga kilalang BPO sa India tulad ng Infosys at Wipro upang gawing sentro ng AI outsourcing ang New Clark City. Ito ay nakapaloob sa malaking 4,000 acre AI at semiconductor industrial hub sa ilalim ng US-led PacSilica Initiative. Ang modelo ng hub ay hango sa digital infrastructure ng India na nakasalalay sa 3 shared infrastructure, oportunidad, at intelligence.
Samantala, dahil sa lumalaking merkado at tulong ng pamahalaan, aktibong nililigawan ng Pilipinas ang mga Chinese firm para gawing hub ng electric vehicle, EV, ang bansa. May mga kumpanyang Chino na nagpahayag ng interes na magtayo ng pasilidad, assembling plants, at mag-invest sa lokal na EV ecosystem. Nakatuon ang pamahalaan sa pag-akit ng mga kumpanyang gumagawa ng e-motorcycles para sa mga e-trike at mga compact EV. Layunin nitong magkaroon ng mga bagong opsyon para sa ride-hailing services gaya ng Grab o Lalamove, at para sa mga probinsya kung saan limitado ang mga bus o jeep. Nakipagpulong si Secretary Roque sa hindi bababa sa 4 na EV manufacturers sa Suzhou, China, kabilang ang Jiangsu and Wow Technology na kasalukuyan ng may presensya sa bansa. Sinusulong ng DTI ang pagpasa sa EVES kung saan magbibigay ng bilyon-bilyong pisong halaga ng insentibo, kasama rito ang 4 hanggang 7 taong income tax holiday at mas mababang corporate tax para sa mga magmamanupaktura ng EV at e-batteries sa bansa. Noong 2023, nagsumite ang kumpanyang ito ng panukala na magtayo ng planta ng e-vehicle sa Bacolod sa halagang $200 milyon. Ang nangungunang Chinese EV maker sa mundo ay nag-aaral din ng posibilidad na maglagay ng lokal na assembly line sa bansa. Depende sa mga suporta mula sa gobyerno, ang mga dambuhalang kumpanya ng China ay patuloy na naghahanap ng mga lokasyon sa Pilipinas, tulad ng mga economic zone sa ilalim ng PESA para sa pag-assemble ng 2-wheel at 3-wheel e-motorcycles. Dahil sa pabago-bagong presyo ng petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East, mas mabilis ang pagtaas ng demand sa bansa para sa mga sasakyang hindi umaasa sa gasolina. Ayon sa DTI, ang paggamit ng EV ay makakabawas ng 33% hanggang 80% sa fuel at maintenance costs ng mga lokal na operator. Ang Pilipinas ang ika-9 na pinakamalaking export market ng mga sasakyang Chino. Mas tinatanggap na ngayon ng mga Pilipino ang mga tatak China, gaya ng BYD, Changan, at Geely, dahil sa makabagong teknolohiya at abot-kayang presyo.